mayroong kwento tungkol sa isang babaeng nag-a-apply ng trabaho. Nung siya ay nasa interview, tinanong siya ng HR officer ng kumpanya. Tinanong siya, paano hina-handle ang stress mo? Siguro gustong malaman ng HR officer kung paano niya i-manage yung stress, lalo na kung nasa trabaho siya, stress tuloy. Sabi ng babae, pumupunta lamang po ako sa park. Nagpaka yung HR officer kasi madalang maging stress reliever ang park. Usually, magkakape, makikipagkwentuhan sa mga kaibigan, mamamasyal, magmumol, kahit walang pera, kaya matutulog. Pero siya magpa-park daw. So, tinanong siya ulit ng HR officer, saan park? Saan ka park madalas pumunta? Sabi nung babae, lumiting, sabi niya, sa food park ko. Food park pala. Tama naman. Talagang stress reliever minsan yung ating pagkain. Pag nai-stress tayo, lumalakas yung ating pagkain. Ito yung katibayan na ang tao mahilig sa pagkain. Tayo mga Pilipino mahilig sa pagkain. Ang pagkain ay mahalagang bahagi ng ating buhay. Sa katunayan, pagkain ang nagbubuklod sa atin bilang mga Pilipino. Kahit yung ibang mga lahi. Mula doon sa iba't ibang rehiyon, may mga sarili tayong specialties, di ba? Ngunit kapag tayo ay nasa isang hapag, basta masarap yung pagkain, kahit anong luto yan, hindi natin palalampasin. Hindi palalampasin ang ating bituka. Hindi nyo ba napapansin, mga kapatid, sa tuwing may activities tayo sa simbahan, hindi pwedeng wala tayong pagkain. Every Sunday may pagkain tayo. Hindi pwedeng walang pagkain. Sa tagal kong nag-ministeryo sa ilang simbahang napuntahan ko, importante yung pagkain pag mayroong mga church activity. Hindi pwedeng wala. Kahit yung simpleng pakikipagkwentuhan natin sa mga kaibigan natin, kabarkada natin, madalas hindi pwedeng walang minangat na tayo, walang pinagsasaluang pagkain. Chichirya, kaya adobong mani. Yung mga kamag-anak pa nga namin sa probinsya, tuwing pesta, nagluluto sila. Diba? Nagluluto sila para hindi tayo yung mga bisita na kahit hindi nila kilala, basta lang makakain sila. At madalas, kapag yung mga church activity natin, no, basta may pagkain, mapapansin nyo, basta may pagkain, nasahan mo, madaming pupunta. Ganun ba yun? Pagkain lang wala habol. Hindi ba nakakatuwang isipin kung paano tayo pinagbubuklod ng pagkain? Mahalaga ang ginagampanan ng pagkain sa ating buhay. Iba-iba man yung panlasa natin, yung ating mga dila, nagkakaisa naman yung ating mga bituka sa pagkain. Ayon kay Dr. Mel Awanan, ang dahilan nito ay dahil yung ating daw mga bituka, ito man ay tignan mo sa scientifico o abstraktong pananaw, yan po ay magkakadugtong. Naputol lang daw yan nung tayo ay ipinanganak. Kaya nga ang tawag natin sa ating kapwa, kahit na hindi natin kapatid, tayo bilang magkakasama dito sa iglesia, ang tawag natin sa isa't isa, kapatid. Ang ibig sabihin ng kapatid, kapatid ng bituka. Pagkain ang nagbubuklod sa atin. At magandang tignan din sapagkat yung ating mga bituka magkakakonekta.
kung ano yung nararanasan ng isa, pwedeng maranasan ng isa. Mahalaga sa atin ang pagkain. Kaya marahil, ang mga hinaing ng mga Israelitas, kina Moises at Aaron, doon sila ay nandoon sa wilderness, ay isang katanggap-tanggap na dahilan upang sila ay humiling ng pagkain. Sabi nila, gugutom na kami. Wala na kaming makain. Kung ating aalalahanin yung sinasabi ni Abraham Maslow. Kilala niyo ba si Abraham Maslow? Sino nakakakilala kay Abraham Maslow? Wala? Ako, kilala ko lang siya pero hindi ko pa siya nakita. Isa po siyang humanist philosopher at siya yung may idea ng tinatawag nating hierarchy of needs. Doon sa hierarchy of needs, may bawat level at ipinapakita doon kung ano yung pinaka-importante basic needs ng isang tao at ano yung pinakamataas pero maliit na porsyento ng ating pangangailangan. Ayon sa kanyang theory, yung kanyang hierarchy of needs, ang pagkain daw ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Sa makatuwid, ang pagkain ay hindi lang bahagi ng ating pagkatao. Hindi lang ito nagbubuklod sa ating mga tao, kundi ito din ay pangunahing pangangailangan natin mga tao. Kung walang pagkain, yung ating katawan ay manghihina. At pag tumagal, maaaring humantong sa kamatayan. Masasabi natin na ang pagkain ay buhay para sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, ang pagkain ay buhay. Naranasan niyo na bang hindi kumain ng isang araw? Sino nakaranas na? Bakit hindi kayo nakakain? Hindi ko kayo pinagluto? Hindi kumain? Fasting? Grabe. Pero pagkatapos ng fasting, feasting naman. Fiesta, di ba? Ang buhay, ang pagkain ay buhay. Sa Exodo chapter 16, makikita natin kung gaano kahalaga ang pagkain sa buhay ng mga tao, particular sa mga Israelita. Ang pagkain ay buhay para sa kanila. Ngunit mahalaga din na alalahanin natin ang pinanggagalingan ng pagkain. Saan nagmumula yung pagkain? Sa Exodus chapter 16, nakita ng mga Israelita na ang Diyos ang siyang nagbibigay sa kanila ng pagkain. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagkain. Lahat ng ating pangangailangan sa araw-araw. Hindi porket nagtatrabaho ka, kumikita ka, hindi ibig sabihin nun kayo ang nagpro-provide ng pagkain. Saan galing ang inyong lakas? Saan galing ang inyong karunungan? Hindi ba sa Diyos pa rin naman? Therefore, lahat ng pangangailangan na meron kayo, nabibili nyo, makakain nyo, galing pa rin sa Diyos. Kasi kung walang Diyos, walang lakas, walang buhay tayong matatamo. Wala rin tayong matatamasa ng mga ganong pagpapala. Sabi ni Yahweh kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Bibigyan ko sila ng karne, yung mga pugo, at bibigyan ko sila ng tinapay, yung mana. Sa gayo'y malalaman nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos. Yung pagbibigay ng pagkain ng Diyos sa mga Israelita ay pagpapakilala niya na siya ay Diyos. Diyos na nagbibigay ng lahat ng kanyang pangangailangan.
Ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay Diyos na nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Dito pinapakilala ni Yahweh ang kanyang pagka-Diyos bilang provider o tagapagkaloob. Ang Diyos ay hindi naging bulag at bingi sa hinaing ng mga Israelita, kundi siya ay nagkaloob upang sa gayon ay makilala siya na tunay na Diyos ng mga Israelita. Mahalaga na kilalanin natin kung sino ang nagkakaloob ng pagkain. Sapagkat kung walang magkakaloob, walang kaloob. Maraming tao nakakalimot ng kilalanin ng Diyos bilang tagapagkaloob ng mga pagkain kanilang tinatanggap. Pag sobrang gutom na, hindi na naaalalang manalangin para magpasalamat sa Diyos. Meron bang mga ganun dito? O kaya pag sa bahay lang kakain, doon lang nananalangin. Pero pag sa labas, naiiyak kasi sila eh. Kakain na lang bigla, susundot na lang. Mga kapatid, kung walang Diyos, kung hindi dahil sa Diyos, wala tayong makakain. Kaya nga yung panalangin ni Jesus na bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw, pagpapakilala rin yun ng kanyang Diyos Ama na yung Diyos Ama niya na nasa langit ang siyang Diyos na nagkakaloob ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Sa puntong ito, kilalanin natin na ang Diyos ang siyang nagkakaloob ng ating pagkain. Ang pagkain o ang karne at tinapay na pinagkaloob ng Diyos sa mga Israelita ay tumutugon sa pisikal na pangangailangan nila. Pero doon sa ating teksto na binasa kanina, sa Juan, chapter 6, 24-35, kakaibang tinapay ang pinagkaloob ng Diyos. Tinapay na hindi lang pisikal na kagutuman ang pinupunan, kundi pati ang espiritual na pangangailangan. Pag yung ating espiritu ay nanghihina o nagugutom, hindi po tinapay ang sagot, hindi pandesal, hindi kanin, pagkain din mula sa espiritu. Pagkain spiritual ang kailangan natin mga kapatid. Kung ating babalikan yung teksto sa Juan, makikita natin na ang pangyayari ay pagkatapos ng magpakain si Jesus ng 5,000 katao. Naalala niyo yung mensahe last Sunday tungkol sa pagpapakain ni Jesus ng higit 5,000 katao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda na ibinigay ng isang batang lalaki. Kamangha-mangha yung ginawang himala ni Jesus. Imagine mo, 5,000 katao sa 5 isda, ay 5 tinapay at 2 isda. Eh kung sa isang pamilya na mayroong 5 miyembro, sapat na yun eh. Baka nga kulang pa kung malalakas kumain. Pero yung 5,000 katao, parang ang hirap imagine paano nangyari. Pero nangyari yun dahil sa himala ng Diyos. Simula sa araw na yun, pagkatapos na magpakain doon sa 5,000 katao, talaga namang sinundan siya ng maraming tao. Kahit saan siya pumaroon, sinusundan siya ng tao. Doon sa ating teksto na binasa, nung nakita nilang wala si Jesus, hinanap nila. Sinundan nila kung saan. Tulad na ng sinabi ko kanina, basta may pagkain, asahan mo, madaming pupunta. Kaya sinabi ni Jesus doon sa ating talata, sa verse 26-27, sabi niya sa mga tao, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. O diba? Basta may pagkain, asahan mo maraming pupunta. Pag mga handaan, party, birthday party, kasal, lalo na sa mga probinsya,
Typical sa mga Pilipino, kahit hindi invited, pupunta sa handaan kasi may pagkain. Makakamenos sila ng gastos nila sa pagkain sa bahay. Meron pa silang sharon. Di ba? May take-out pa. Meron pa silang panghapunan sa gabi. Matindi. Sabi ni Jesus, hinahanap ninyo ako, hindi naman dahil sa nakita yung himala eh. Dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog kayo. Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagkasikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang mga salita na ito ni Jesus ay nagsasabi sa atin na mayroong pagkain na higit na mas mahalaga kaysa sa pisikal na pagkain. Sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Sad to say, hindi sinasabi ni Jesus doon physical food. Yung physical body nyo, normal na makakaranas tayo ng gutom. Pagkatapos ng kumain, mabubusog tayo, pero mga ilang oras, magugutom ulit tayo. Kailangan ulit natin kumain. Pero yung ating espiritu, once na nakakain ng pagkain kaloob ng ating Panginoong Yesus, hindi na kailanman magugutom. Pag nakainom na ng tubig na handog ng ating Panginoong Yesus, hindi na mauuhaw kailanman. Mga kapatid, si Jesus ang siyang tinapay ng buhay na ipinagkaloob sa ating Diyos. Higit sa pagkain pisikal na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ay si Jesus ang siyang tinapay ng buhay. Siya ang pagkain at bibigay ng buhay na walang hanggan. Paano naging tinapay ng buhay si Kristo? Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, sa ating mga taong makasalanan, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Kristo, na siyang nag-alay ng buhay upang tayo ay maligtas at bigyan ng pag-asa. Ang ating dating buhay na patay na kaluluwa, nababalot ng takot, galit, hinagpis, pangamba at pagkalito. Sa puntong ito, hindi sapat yung pisikal na pagkain lamang para maibsan yung ating kumakalam na kaluluwa. At kahit na anumang pisikal na bagay sa mundong ito ay hindi makapagpupuno ng kawalan ng ating nararamdaman sa ating kalooban. Purihin ng Diyos, salamat sa Panginoon sapagkat naririyan si Jesus, na siyang nagkaloob at naging kaloob ng Diyos sa atin na naglalakbay sa madilim na mundong ito. Umaasa tayo na makasilip lamang kahit maliit na liwanag, ngunit hindi lamang liwanag ang ibinigay ng Diyos sa ating mga kapatid. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Panibagong buhay na may katiyakan ng kaligtasan, buhay na may pag-asa, buhay na may layunin, at buhay na punong-puno ng pag-ibig mula sa Diyos. Sa aking pagtatapos ng mensaheng ito, mahalagang malaman na tayo lahat, tayo mga mananampalataya, ay pinagdudugtong ni Kristo. Ang pagkain ng buhay, ang tinapay ng buhay. Kung paano tayo pinagbubuklod ng pagkain, katulad ng sinabi ko kanina, si Kristo bilang pagkain ng buhay ang siyang nagdudugtong sa ating lahat. Kung paano tayo pinagdudugtong ng pagkain, si Kristo ang nagdudugtong sa ating mga espiritu.
Ang hamon sa ating mga kapatid ay kung paano pagbubuklurin ang hati-hati natin mundo. Ang hamon sa atin ay kung paano tayo magkakaisa at makapagsasalo-salo sa iisang kapatid. Ang hamon sa atin ay kung paano natin ibabahagi si Kristo na siyang tinapay ng buhay. Ito yung ating misyon bilang mga lingkod, mga tagasunod ni Kristo. Kung paano bumaba galing sa langit ang mana na kaloob ni Yahweh sa mga Israelita, at kung paano si Jesus, ang tinapay ng buhay, ay bumaba mula sa itaas upang dito ay makipamuhay sa ating mga taong nakakaranas ng paghihirap. Ganun din tayo. Tayo ay tinawag na pumunta sa amang sulok ng daigdig. Bumaba sa mga taong nanisasanta din ang lipunan. Bumaba sa mga taong ang tanging pag-asa ay Diyos lamang. At doon tayo ay magbigay ng pag-asa. Tulad ng batang lalaki na nagkaloob ng 5 tinapay at 2 isda upang mapakain yung 5,000 katao. Ipagkaloob natin ang anumang mayroon tayo alang-alang sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Tandaan natin na dahil sa ginawa ng batang lalaking ito, dahil sa gawa ni Jesus, ang pinakamalaking milagro. Hindi natin nalalaman, baka tayo pala ang milagro ng Diyos na hinihintay ng mundo ito. Kaya mga kapatid, nawa ang ating mga buhay ay maging kaloob ng Diyos sa mundong ito. Tulad ni Kristo, ihatid natin ang tinapay ng buhay upang busugin ang kumakalang na kaluluwa ng mundo ito. Patuloy nawa tayong magpalain ng Diyos. Amen.